Naimbitahan akong pumunta rito sa Kawayan para maging disc jockey. At nung nasabi, and then one day, isang araw, habang ako po'y nag-disc jockey at nagpapakyot, meron isang napakagandang chinita. Pumunta ko sa loob ng FM station namin. Sabi ko, doon sa technician, sino yung maganda niya? Sabi ko pa, supla na yan, hindi ka papansin niya. Sabi ko, ano hindi na ko ba? Sabi ko, hello. Alam mo sabi nung chinita? Hello. Wala na ata ngayon eh. Wala na, no? Nanunod kami noon ng sine, akbay-akbay ko yung chinita, nag-girlfriend ko na. Naging girlfriend ko na pa, hindi pa pala girlfriend. Okay, bayan ko. Mamaya-maya may nagpa-flashlight. Sabi nung chinita na girlfriend ko na pala yun. Andyan si Nanang, andyan yung ate ko, takbo ka na. Sabi ko, asan? Ayun, nakita ko malayo pa yung mother niya, saka yung sister niya. Nakaganon, flashlight. Takbo ako agad. Yun. Kinabukasan, sabi ko, ano nangyari? Okay na. Meron pa isa. Kasi nga po, ako'y natutulog doon sa FM stations. DWWC po ang pangalan nun. Big Sound na. Big Sound tama, 95.8. Kapag natutulog po ako doon sa taas ng radio station apartment, maraming kami nagpapato, parang kami yung Julian dito eh. Tik! Sino bumabato na yun? Gusto ko matulog. Pag silip ko, andoon yung sinitang maganda. Binabato ako, isingin ako para magsimbang kami. Paano ko lang pasagot ang isang magandang chinita? Siyempre tanong, paano ko lang pasagot? Gayon maraming po hindi sumasang-ayon. Paano ko lang pasagot? Paano kaya? Kinakalam? Hindi. Pag may nakapagsagot, bibigyan ko ng 20,000. Siyempre nakahula, kung paano ko lang pasagot, siyempre, sa totoo lang po. Siya po, hindi naman talaga sugata, ano lang, nakatao lang po talaga na hindi palagiti at istrikto ang kanyang panindigan. So, sino makahula? Meron? Gusto mo hulaan? Halika, sige, ayaw mo hulaan? Alam ko, hula mo. Gusto mo hulaan? Gusto mo hula? Sige, halika kayo. Kasi pag nahulaan ka, bibigyan mo ng pera. Naku, baka napakinggan niya. Delikado tayo. Bababaan ko yung presyo. Yung kami at may yung kwan, sabi niya ito katulog ka sana ngayon. Nako, pinaganon yung hanapin ko yung kapatid niya. Yung sa tapos kwan. Alam niya! Dito ka na muna. Dito, dito ka na. Okay, ganito po yun. So, tagal ko nang nagliligaw sa magandang chinita. Sabi ko, sagutin mo naman ako para awa mo na. Hindi ako sinasabot. Hindi siya umimik. So, sabi ko, paano kayo mapasagot to? One day, sabi niya, pag meron kang kanta ni Stephen Bishop na It Might Be You, kapag pinatugtog mo yun, sige, sasagutin kita. Opo, sir. Narinig ko nga naman, sir. Ayun. Tuloy ko lang pala. Sige, dito lang kayo na eh. Okay, ganito po yun. So, tagal ko nang nagliligaw sa magandang chinita. Sabi ko, sagutin mo naman ako para awa mo na. Hindi ako sinasabot. Hindi siya umimik. So, sabi ko, paano kayo mapasagot to? One day, sabi niya, pag meron kang kanta ni Stephen Bishop na It Might Be You, kapag pinatugtog mo yun, sige, sasagutin kita. Opo, sir. Narinig ko nga naman, sir.
Si Rafi Tulfo ay nag-file ng divorce sa akin noong 1985. Gusto Nais ko pong magbigay ng statement tungkol po doon sa taong nag-haim po sa akin ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kahapon. Siya po ay si Mrs. Julieta Lico Pearson. Ito po yung kanyang litrato. Asawa po siya nito na si Mr. Arthur Joseph Pearson. Now, kasal po itong si Arthur Joseph at saka si Julieta Lico Pearson. Sila po ay nakasal sapagkat si Julieta Lico po, bago siyang magsama nila ni Mr. Pearson, nag-file siya ng presumptive death para sa akin. Palitawin na ako po'y yumauna para sila po ay pwede na magpakasal dalawa at para si Julieta po ay makakapunta na sa Amerika. At yun na nga po, yung kanya pong ipinail na presumptive death para sa akin ay napruba naman po ng korte dito sa Pilipinas kung kaya't natuloy po ang kasal nila ni Mr. Arthur Joseph Pearson. Sila pong dalawa ay nakatira ngayon sa barangay Tinang, Concepcion, Tarlac. Nung ako po ay isa palang struggling broadcaster o naghikahos na mamamayag, maraming taon nang nakararaan, I reached out to my daughter with her. At nakita po kami ng aking anak sa kanya at ako po ay nagbigay ng tulong, pinansyal at mga regalo. At nagkaroon po kami ng mga panahon na yon ng understanding ni Julieta Lico Pearson. At that time po, siya ay Mrs. Pearson na. This was many years ago. Ang understanding po namin ay wala ng pakialamanan, magkanya-kanya naman kaming buhay sapagkat siya po ay kasal na. Dumating po yung time, this was last year December, na napag-alaman kong ikakasal na po yung aking anak sa kanya. Kinausap ko po yung mga kamag-anak niya para hingin po yung bagong number ng anak ko upang ako po ay makapagbigay ng tulong sa kasal. $10,000 as a matter of fact. Pero tumanggi po silang ibigay yung number ng bata. Nakausap ko po yung isa sa mga kamag-anak niya, ayaw ibigay. Maging si Julieta Lico Pearson, ayaw din po ibigay ang number ng anak ko. One day, ito pong si Mrs. Julieta Lico Pearson ay nag-request na makipagkita sa akin at pinaunlakan ko naman po sa isang restaurant sa Quezon City. Yung pala, ang reason ng kanyang pagkipagkita sa akin upang humingi ng 25 million pesos. On top of that, gusto niya po ay yung kalahating buwan ng sweldo ko kada buwan, ibibigay ko po sa kanya. One more time, 25 million pesos plus half of my salary dito po sa TV5 every single month. Tumanggi po ako. Then sabi niya, siya po'y mag-aalboroto at sisiraan niya po ako sa media kapag hindi po ako pumayag. At sinabihan ko siya, hindi ako mag-give in sa blackmail at extortion. Kung ako'y bibigay ng pera, yun po ay para sa bata, hindi para sa kanya. Sapagkat ang gusto niya po mangyari, gusto raw po niya mabuhay na marangya, kaya kailangan daw niya po ng perang iyon. Tinanggihan ko po siya. Nagbigay po siya ng taning. And that was before election this year. Pagkatapos po ng halalan, ako po ay nakatanggap ng liham, final demand letter galing po sa kanyang abogado na si Attorney Lefrendo M. Gonzales. Dito po sa final demand letter, ayan po, 10-0. 100 million pesos na po ang hinihingi. Take note, 100 million. Bilangin niyo po yung mga zero dyan. 10-0 yan. At spelled out, 100 million pesos. At dito po sa ibaba, nakalagay, they hope na ibibigay ko po yung demand na 100 million dahil kung hindi, ako po'y malalagay sa isang embarrassment. Ayan po. At tinupad nga po nila yung kanilang banta. Sa mga tao na kilala po sa akin, lalo sa akin mga followers, hindi po ako madamot na tao. Pero, hindi po ako kumukonsinti sa anumang uri ng blackmail at extortion. Ito po ay plain and simple extortion. Gusto niya pong mag-extort ng pera para gumanda raw po ang buhay na nilang mag-asawa. Sabi ko sa kanya, kung ako ay magbibigay ng pera, yun ay para sa anak ko. Hindi ako magbibigay ng pera para sa iyo. At kung meron man akong 25 million doon sa initial request niya,
hindi ako bibigay na kahit 5 duling sa'yo dahil ikaw ay nagbabanta. Bagkus, ibibigay ko na lang po yun sa mga mahirap nating kababayan na pupunta po rito sa amin para humingi ng tulong sa aming action center. Damit. Rafi, this is like department store levels. Ano ba yan? Binibigay ko lahat ng kita ko sa kanya. Lahat. Kapag halimbawa iniwalay na ko ng misis ko, pulubi ako. So ito yung Louis Vuitton limited edition. Kapal siya. Sa US to, pero hindi ko alam saan part ng US. Pero nasuot mo na to? Yeah. But how would you wear this? Pag malamig. Sa'yo to or kay Mrs.? Sa akin. Sa akin. Pakitry, please. Kailangan. Hindi, kasi loose ang ano ko eh. Oo. Ang ko rito. Meron palang Rafi Tulfo na fashion icon. May ganyang level. Ang ganda kasi ng story, nung disc jockey ka, 5 lang ang polo mo. Pagpan tayo dito. At ito na ang mga polo niya. Parang galing ng buhay, yung takbo ng buhay. Tama, tama. Di ba? When my dad lost his job, Okay. middle class family kami, walang pera nun. Okay. And I remember yung nanay ko would shop sa Salvation Army, yung second hand. Ira-wrap niya na bago yung wrapper. You know, parang naisip ko lang how life can really change. Basta Correct. you work hard. Correct. Right? Diba? Look at your life from 5 polos to 7 polos. To now, To now. medyo marami na kasi konti. ano yung pinakamaghirap na naranasan mo when you were growing up? Naging mangingisda ako, naging janitor, naging waiter, naging tagahugas ng plato, naging nurse's aide, naging clerk, nagbenta ako ng mga computer, typewriter, sapatos. Dinaanan ko lahat yan. Oo. Saan Yes. ka naging janitor, Rafi, noon? Sa Amerika, nung bagong dating ako doon, nursing aide ako at the same time janitor sa isang blood bank. But that was hard ba? Because of the discrimination? What was hard? No, because at that time, wala akong papel. TNT. And then, nung malalaman na wala akong papel, end of the year na, kailan mag-submit na sa SSS, sa Social Security, then, kailan ko umalis. Naging ano rin ako, naging busboy sa Taco Bell. Meron lang yung discrimination na pag Asian ka, hindi because TNT ako, but kasi hindi naman nila alam. Why did you go back to the Philippines? Ba't ako umuwi? Yeah. Kailan ka umuwi? Late 90s. Okay. I came back here with my wife, settle down, kasi sabi ng wife ko, doon na tayo sa Pilipinas, mas okay ang buhay doon kaysa rito. So, bumalik ako. Pagdating ko rito, naging reporter ako sa Channel 4. And then newscaster sa CityNet Channel 27. Now, the next. Buksan mo ulit. Ano His to? Yung second collection that we're gonna see. Thai lang muna. Yung Thai. Pasok. Oh my God. Ito yung mga First time neckties. mo ba itong pinapakita? First time. I'm so touched. I'm really so touched. This is, My gosh, Rafi. ito yung mga Hermes. Hermes to. Yeah, maganda yung Hermes neckties actually because napaka nondescript, di ba? Para siyang very elegant. Right. O, di ba? Ang ganda Simple. niya. Simple siya. Ito pa, may Versace pa. Versace. How do you know Versace? Ayan. Okay. Pero look, ito hindi kita ma-imagine, ha? Maganda to pag sa white. Sa white, White sinasuot shirt. mo na to. Oh, white shirt and then black na coat. At ito pa po, para pong ano, ang dami pong leeg ni Rafi. Ito po, ties pa. Sakit to. Oh, wow, ito rin. Right. Ito yung mga hindi masyado brand. But I have to say, you're so organized. Thank you. Thank Parang you. you're very neat, no? Ito, meron pa dito, konti. Kasi na hindi. Ito naman, yung mga Gucci naman. Oo. Ang mga Thai. And pag may event ka, And LV. are you saying pupunta ka dito to choose? Yes, halimbawa, today, Sunday, pili ako ng mga 5 for 1 week.
Kung minsan naman, meron na akong damit doon, so hindi na. Ganun ka ka-planner. Tapos babalik dito yon. Babalik and then kuha ulit ako ng bago. Yung bago mong bahay na pinapatayo, kakayanin ba niya lahat ng collection mo? Sobra-sobra pa kasi hanggang 4th floor yun eh. 1 floor, puro mga gamit lang. And then, kasi 1 floor sa isang anak ko, 1 floor sa isang anak ko, 1 floor sa amin, yung asang floor, yun yung para sa mga gamit. Pag naaalala mo, Rafi, gaano ka kahirap noon? And then you see all the material wealth you have now. I mean, I'm sure spiritually, naiisip mo yun na, grabe Lord, you've really blessed me. Dinaanan ko lahat yung hirap. Ngayon na meron ako, alam ko kung gaano kasarap yung tumatanggap. Kaya pag namimigay ako, sabi ko, alam ko masaya to sa puso niya because nandun ako dati. Oo. Yeah. Pero ang maganda sa'yo, with all the wealth you have now, yung iba kasi na yumaman, medyo... Naging kuripot. Naging kuripot. Lahat ng pumapasok ng pera sa akin, a big portion of that, nilalabas ko rin, sinishare ko. Dahil, ang pilosopiya ko, kung hindi dahil sa inyo, kayo mga subscriber, mga viewers na tinutulungan ko, wala naman ako. Sanay ako sa wala, sanay ako sa meron na. Kailangan, masanay ka sa sitwasyon mo at dati, mahirap ako, so marunong ako mag-adjust. Ngayon, meron ako, kailangan i-share ko dahil galing naman ako sa mahirap noon. Ang kagandahan kasi yung ibang tao, na pag umaakyat sila, yung mayabang at di na sila marunong tumingin sa baba. Paano kung nawala na yung kasikatan nila, wala yung pera nila, pagbaba nila, di, nandun yung kansyaw, yabang-yabang mo, saan ka ngayon? Kung sakali na sa taas ako, pag bumaba ako, kakamayan pa ako, boss, kita ulit tayo. Welcome back. Okay lang, di ba? Appeal. Di ba? Inuman tayo. Ano, wala pa inuman. Tubig na lang ako, toast tayo, mga bro. Di ba? So, What is your shoe size? 44, Okay. 43 and a half, depende sa brand. Kuminsan 45. And now we are going to his, oh my God, lahat po ng addict ng mga sneakers, okay, number 1, wala po akong alam dito. I'm not a sneaker or shoe collector, pero this is like department store levels. So, oh my God. Ito yung mga shoes. Rafi, this is insane. Ah, Oh my gosh. Okay, where do we start? ito yung mga Balenciaga. So, nauso yung ganito that it's medyo Bigfoot effect. Bagay sa akin to kasi paypay yung pa ako eh. Ang galing nito I like this. Oh. Parang Look sa at this. military. Yeah. Okay, pero ito, I don't believe na suot mo na lahat ito. Nasuot ko lahat yan. May dumi. Nasuot ko lahat Oh siya. my God, may ito rin. No, yung shoe collection mo. When did it start? 2 years ago ata. Pabili ako ng paisa-isa, dalawa, and then nakita ng wife ko na mahilig ka pala ng shoes. So siya na bumibili sa akin. Sabi ko nga sa'yo, very supportive siya eh. Oo, kasi Sa lahat. ang naisip ni Mrs., bilang ko na lang siya ng sapatos, kesa naman gusto pa nito, alak o sigarilyo. Correct. Baka bumalik pa. Would you say si Mrs. is your true love, soulmate, great love? Yes. Ano? Lahat-lahat na. Yung mga binanggit mo. Really? Yes. Kakatouch naman. Lahat. Very, very supportive siya. Sa lahat ng gusto ko, sa lahat ng ginagawa ko. Hindi kinag-aaway. Natural lang nag-aaway kami. Madalas. Kasi at that time, mabarkada ako nung bago-bago pa kami. At medyo napapabayaan ko siya. Napapainom. Buti na ngayon, hindi na ako umiinom, hindi na ako sigarilyo. Pero nung umiinom ako sigarilyo, supportive siya. Bilhan niya ako ng 1 rim na sigarilyo. Umiinom ako ng beer, no? Bilhan niya ako ng yung beer in can, 3 karton. Ganon. That's how supportive she is. Be really supportive yun, inaasar ka na. Hindi, totoo yun. Parang gano'n gusto mo manigarilyo, eto. Hindi nga, no. Yan gusto mo uminom, eto. Kasi makita niya, bili-bili ka ng kaha, mahal yan. Hindi, bibili yan 3 rim. Pang, kuminsan 10 rim pa talaga. Hindi, totoo. Ngayon, sukan-suka ka, ayaw mo na manigarilyo. Ayaw mo manigarilyo. Maganda style, Tapos May alak, ibang style. bili siya ng maraming alak. Nung bandang huli, sabi ko, teka muna, mamatay ata. Marunong Sabi niya, buti nakahalata ka. Style yun, Pag halimbawa,